Nagpapalit ako ng winter tires kay Caprice. Check ko na yung kanilang air 32, 33 PSI lahat ng apat. Dahil may yellow sila dito, ginamitan ko ng heat gun para mawala yung nakadikit na yellow at dahon. I know, yun ang nangyari, napabayaan, pero okay na siya ngayon. Ready na para install, ready na para swap ko ngayon. Right now is negative 12 yung windshield, pero okay lang yan, sanay tayo. So itong gagamitin ni Mrs. bukas. Alright, dahil may problema si Impala. At abangan yung mga videos ko. Alright, wait, pahabol. Anong gagawin natin kung wala tayong kape, no? Stay warm, guys. Okay, saan ba ako upo? May dalawang topic akong gusto kong sabihin sa inyo. Dahil kanina yung isa kong kliyente dumaan at nagbigay ng paunang bayad sa paglilinis ng snow. Nagkataon nakita niya nag-aayos ako ditong mga winter tires at tinanong niya ako ng tamang pagbili ng winter tires. Marami kami mag-usapan at buti na nagtanong siya sa akin kasi ang balak niyang kumuha ay 2 winter tires lang. Okay, mga kaibigan ko, huwag kayong bibili ng 2 gulong para makatipid. Huwag kayong bibili ng 2 winter tires kung 4 ang gulong nyo. 4 ang gulong nyo, 4 na winter tires din. At mamaya pagkatapos ito, ite-text ko siya, bibigay ko yung numero ng kung saan may kilala ko na shop na maaasahan yon. I think na-upload ko na yun, i-upload ko pa lang yung lugar nila kung saan sinervisyohan nila yung Impala namin. Pero that's another story. Pero sasabi ko, 4 ang gulong, 4 ang winter tires. May nagsabi kasi sa kanya na 2 winter tires lang ang kailangan mo doon sa kung saan kumakamot, which is front wheel drive sa kanya. Bago yung sakyan niya, tingrade niya yung kanyang Dodge Caravan sa Toyota Corolla. Una ko nakita yung Toyota Corolla niya, I thought it was a RAV4 o Highlander, but it was elevated para siyang SUV, so more like a hybrid. Kasi alam ko sa Corolla is a sedan, a little car, diba? Yun, mataas. These days ano nang ginagawa sa mga sakyan, pero you know, whatever works for the consumer too. Front wheel drive yon, so ang balak niya kumuha ng 2 gulong para sa harapan ng kotse niya dahil front wheel drive yon. Sabi ko, wag kumuha ka ng 4. Sabi ko, I don't care, kumuha ka ng used if you have to, basta galing din sa legit na mga tindahan. You'll gamble kung sa ibang mga lugar, pero kailangan 4, wag 2. So I gave her range and she said she can afford it. Ito yung mga tao na nasa neighborhood ko rin sila, so you know, they're making good money, they're making 6 figures. Okay, pero this, of course, they still wanna tipid, diba? They still wanna save kasi you're making both couple $100,000 over $100,000 is still not enough sa market sa panahon ngayon, diba? Alam niyo na yan. Ngayon, so makikinig siya sa akin, which is good. Sabi ko, again, ask them doon sa bibigay kong numero sa kanya, ask them the cheapest price, which is about, I believe, 175 to 200 yung mga cheapest gulong. Isang gulong, hindi pa kasama ang rim. Kaya sabi ko, you're looking about
a good $1,000 kasama na yung rim, should be good. Okay. Kung gusto yung magandang klase, $250 isang gulong plus yung rim, gotta have a separate rim. Kasi kung hindi, napakahirap tanggalin ng isang dedicated na rim. Kailangan meron kang rim. At kailangan steel. Okay? Kasi ang steel, mabigat, nakakonsuma ng napakaunting gasolina, pero ang trade-off naman niya, ang kapalit naman niya ay more helps you with the traction dahil mabigat siya. Apat na rim, mabigat, it helps you. Kailangan mo ng bigat. Ang labanan ay bigat din kapag winter. Dahil gusto mong stay sa ground for traction yung inyong sakyan. Yun lang. Minalimutan pa ako pero hanggang dito lang muna. Caprice, ilagyan ko, install ko yung sakyan, yung gulong para magamit ni Mrs. bukas. Right? It's windshield is negative 12. Kailangan ko pa isulat 12. So yeah, doon sa may mga issue na you should use minus 12 instead of minus negative, as long as naiintindihan kayo. Yes, very common ang plus at minus sa pagbasa ng mga weather. Minus 10, plus 10, plus 1. Pero kung gagamitin niyo yung negative at positive, kinda odd, pero naiintindihan kayo. Minsan, ang mahalaga, naiintindihan kayo. Pero nothing wrong with that. So, yun ang gamitin ng tao, that's fine. Hanggang sa muli. Hi baby girl. How are you? Welcome home anak. Mano po. Yan ang tinuro ko sa mga anak ko. Really, hanggang sa muli. Pag-usapan natin yan. Kaugaliang magaganda sa Pilipino. Mano po, ang mano po. Nagmamano ang mga anak ko sa akin. Sana ituro nyo rin yan sa inyong mga anak. Huwag natin kalimutan yan. Hanggang sa muli.